Dinetain nyo na yung tao for due process. Sir, asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? Yusek ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Kita, sumagot. Camera. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. I think the proper remedy is for you to go to the court. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin po natin yung batas. Kaya nga sir, sundin natin yung batas. Kasi nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes sir, sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Tinutulungan ko lang kayo sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Kita, sumagot. Camera. Lahat po considered as resource person yes. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. You're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness and source person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. Lumapit ako kay Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na mag-stress. Kaya ko ito. If the Vice President refused to take her oath, we will respect that. May I request to leave? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Thank you. Thank you po. Thank you everyone. Morning. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. So, you may try to destroy me, you can skin me alive and throw my ashes to the wind, but let it be known, you will find me unbowed. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. Shukran. Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na hindi nyo nga nilabas? Na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo.
Sakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa,
Marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.